The Mysterious Intern. Kabanata 85. Hindi nagtagal si Brian Ye kay Manuel Zhao. Umalis siya pagkatapos umupo ng ilang sandali. Bagaman pinigilan siya ni Manuel Zhao, alam niya na si Manuel Zhao, bilang pinuno ng unang ospital, ay dapat na abala. Kailan makikipag-chat sa kanya? Matapos magpaalam kay Manuel Zhao, pupunta na sana si Brian Ye ng diretso sa parking lot para basahin ang mga aklat sa National Library, ngunit nang maglakad siya papunta sa parking lot, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Allison Zhao at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang opisina. Bagaman may ilang pagdududa si Brian Ye sa kanyang puso, hindi niya maintindihan kung ano ang hinahanap ni Dr. Allison Zhao, ngunit pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, pumayag pa rin siya kay Dr. Allison Zhao na pumunta sa kanyang opisina. Director Dr. Allison Zhao, hinahanap mo ba ako? Pagpasok sa opisina ni Dr. Allison Zhao, tiningnan ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao na nakaupo sa likod ng kanyang mesa na nakatingin sa isang dokumento, na tila nakasimangot at nag-iisip tungkol sa isang bagay, na may pahiwatig ng pagdududa sa kanyang mukha. Okay. Tumangala si Dr. Allison Zhao. Paano mo nalaman na pupunta ako sa ospital ngayon? Biglang may naalala si Brian Ye, lumitaw ang isang bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Mula sa pagtawag sa kanya ni Dr. Allison Zhao hanggang sa makita siya sa opisina ngayon, tila hindi nagtataka si Dr. Allison Zhao. Tila alam niya na pumunta siya sa North Suburb 3rd Hospital. Talagang nagtataka siya. Alam mo, siya ay ngayon pupunta sa North Suburb 3rd Hospital, hindi pa man niya inaasahan ito. Ito ay isang ganap na pansamantalang aksidente. Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Dr. Allison Zhao. Hindi ko alam. Kung gayon, hinayaan mo akong pumunta sa iyong opisina ng napakatahimik. Kaya ang iyong ekspresyon ay napakatahimik. Halos hindi sa mukha ng dugo si Brian Ye. Nakita ko si Vice Dean Manuel 2 araw na ang nakalipas, at sinabi niya na maaaring bumalik ka sa mga araw na ito. Nakita ang walang imak na ekspresyon ni Brian Ye, idinagdag ni Dr. Allison Zhao ang isa pang pangungusap. Iyon na pala. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Brian Ye nang marinig niya ang sinabi ni Dr. Allison Zhao. Sa kasong ito, higit o kulang ay makatwiran. Director Dr. Allison Zhao, hindi ko alam kung tinawag mo ako ngayon. Bumalik si Brian Ye sa paksa at tiningnan si Dr. Allison Zhao nang may pagtataka. Kung walang mali, maaari ba kitang tawagan para mag-chat? Nakita ang nagtatakang tingin ni Brian Ye, biglang nakaramdam ng kaunting hindi komportable si Dr. Allison Zhao sa kanyang puso, na hindi alam kung bakit. Ito, syempre hindi ibig sabihin iyon, iniisip ko lang. Natigilan si Brian Ye. Kung sinabi ni Michelle Fang ang pangungusap na ito, hindi siya makakaramdam ng anuman, ngunit nang lumabas ang pangungusap na ito mula sa bibig ni Dr. Allison Zhao, nakaramdam lamang siya ng kakaiba at awkward na hindi niya masabi. Tumagal siya ng ilang sandali bago siya nakabalik sa kanyang mga pandama, at ang kanyang ekspresyon ay medyo tanga na sinusubukang magpaliwanag, ngunit nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, bigla niyang natanto na tila hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ang mga numero ng telepono ng dalawang pasyente at ng kanilang mga miyembro ng pamilya. Palagi nilang gustong pasalamatan ka ng personal. Tumawag na sila sa iyo ng ilang beses. Tiningnan ni Dr. Allison Zhao ang ekspresyon ni Brian Ye, biglang naging malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isang tala na may dalawang numero ng telepono na nakasulat dito mula sa desktop at iniabot kay Brian Ye, kung gusto mo silang makita o hindi. Kung gusto mong tanggapin ang kanilang pasasalamat, mangyaring tawagan o padalhan sila ng mensahe, at huwag na akong abalahin ang aking trabaho sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Brian Ye na biglang magbabago ang mukha ni Dr. Allison Zhao sa sandaling sinabi niya ito. Ayos lang kanina, at biglang naging napakalayo mula sa 1,000 milya ang layo, hindi niya maiwasang matigilan sa loob ng ilang sandali. Bakit, mayroon ka pa bang isang bagay? Nakita na nakatayo pa rin si Brian Ye doon nang hindi gumagalaw, malamig na sabi ni Dr. Allison Zhao. Wala na? Iyon? Pasensya na, Director Dr. Allison Zhao, nagdudulot ako sa iyo ng problema. Bagaman medyo nalilito si Brian Ye at hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ang mukha ni Dr. Allison Zhao, ngunit nakita si Dr. Allison Zhao na may malamig na ekspresyon, matalino pa rin siyang nagpaalam, at nang umalis siya, sinabi pa rin niya kay Dr. Allison Zhao. Humingi ng tawad. Ang mga babae ay talagang hindi makatwirang mga hayop. Kahit ang mga taong tulad ni Director Dr. Allison Zhao ay hindi imyon.
Paglabas sa opisina ni Dr. Allison Zhao, ginunita ang sitwasyon kanina, nag-isip si Brian Ye ng ilang sandali na may nalulumbay na puso, sinusubukang alamin kung bakit biglang sinabi ni Dr. Allison Zhao na nagbago siya, ngunit sa huli ay nagtaka pa rin siya at hindi ito malaman. Malinaw na ayos lang si Dr. Allison Zhao sa simula, ngunit pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang mukha, at malinaw na si Dr. Allison Zhao mismo ang humiling sa kanya na umakyat, kung bakit sa kalaunan ay tila nadidire siya. Sa huli, maaari lamang siyang umiling sa kanyang puso, at naalala muli ang mga salitang sinabi sa kanya ng matanda bago siya mamatay, at naramdaman na mas makatuwiran ito. Ganito si Nurse Olga Su dati, at biglang nagalit. Ngayon ganito rin si Dr. Allison Zhao, bigla itong bumaliktad. Tila kailangan ko pa ring makinig kay Lao Su sa hinaharap, at mas mahusay na lumayo sa mga babae para sa wala. Lihim na sinabi ng puso ni Brian Ye sa kanyang puso. Ito. Kinakailangan ba talagang tawagan sila upang pigilan silang abalahin si Director Dr. Allison Zhao? Pagkaalis sa opisina ni Dr. Allison Zhao, ibinaba ni Brian Ye ang kanyang ulo at tiningnan ang tala na may 2 numero ng telepono sa kanyang kamay. Biglang nagbago ang tingin sa kanyang mukha sa isang mapait na mukha. Hoy, totoo sila, kaya bakit ka nagpapasalamat? Siya ay isang doktor sa ospital na ito. Sila ay mga pasyente. Nakatira sila sa ospital na ito at nagbayad ng mga gastos sa medikal. Hindi ba tama para sa kanya na magsagawa ng mga operasyon sa kanila? Walang magawang bamaantong hininga si Brian Ye, ang hindi maipaliwanag na isang bagay na ito ay nagpidama sa kanya ng depresyon. Depressed pumunta sa depressed, ang bagay na ito ay kailangan pa ring lutesin. Kinuha ni Brian Ye ang kanyang mobile phone, at malapit nang magpadala ng text message sa numero sa tala upang makipag-usap sa kanila, ngunit nang kunin niya ang mobile phone at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano ayusin ang wika, puno siya ng mga sorpresa. Biglang tumunog ang boses, Dr. Ye. Okay. Lumingon si Brian Ye at nakita ang isang napakasimpleng middle-aged na babae, na nakatingin sa kanya na may pahiwatig ng sorpresa at kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Dr. Ye, ikaw nga. Matapos makita si Brian Ye na lumingon, ang ekspresyon sa mukha ng middle-aged na babae ay agad na naging isang sorpresa. Ikaw nga, maayos na ang paggaling ni Mr. Philip Zeng. Nakilala rin ni Brian Ye na ang middle-aged na babaeng ito ay ang asawa ni Mr. Philip Zeng na nagsagawa ng pampublikong operasyon noong panahong iyon, at ang taong pumihil sa kanya noong araw na iyon at nakiusap sa kanya na magsagawa ng operasyon sa kanyang asawa. Lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Para sa babaeng ito, si Brian Ye ay may isang uri ng paghanga mula sa puso. Ang dahilan kung bakit siya pumayag sa kanyang kahilingan noong araw na iyon ay hindi lamang dahil ang kanyang asawa ay isang veterano na nakagawa ng maraming kontribusyon, ngunit dahil din sa kanya. Bagaman ang bagay ay lumipas na sa loob ng mahabang panahon, naaalala pa rin niya ang sitwasyon noong araw na iyon. Matapos siyang pigilan, hindi umiyak o lumuhad ang babae. Tiningnan lamang niya siya ng mahigpit at kinausap siya ng mahinahon at mahigpit. Ang kanyang mga iniisip ay nagsabi sa kanya na ang kanyang asawa ay isang maluwalhating veterano at isang manly man. Naiintindihan niya ang mga iniisip ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay hindi gustong mabuhay sa kahihiyan tulad nito. Kung handa siyang tulungan siya sa kasong ito ng operasyon, handa niyang pasanin ang lahat ng mga kahihinatnan. Nang siya ay nagsasalita, ang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata at ang kanyang pagiging kalmado sa kanyang mga mata ay nag-iwan ng isang napakalalim na impresyon sa kanya at ganap na nagpabago sa kanya, na nagpasya sa kanya na magpasya na kunin ang panganib. Isang panganib. Maayos na po siya, at gumagaling na po siya ng maayos ngayon. Dr. Brian Ye, maraming salamat po sa inyo. Nang marinig ni Brian Ye ang tanong tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa, agad na nagpakita ng bakas ng pananibik ang mukha ng middle-aged na babae. Habang nagsasalita siya, ang buong figure niya ay malapit ng lumuhad patungo kay Brian Ye. Aray, ate, huwag po kayong gawin ito. Dali-daling inalalayan ni Brian Ye ang middle-aged na babae, ako po ay isang doktor. Tungkulin ko pong gamutin ang mga sakit at iligtas ang mga tao. Hindi niyo po talaga kailangang gawin ito. Dr. Brian Ye, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi pa rin alam ng asawa ko kung ano ang gagawin. Sa panahong ito, palagi kong gustong pasalamatan kayo ng personal, ngunit sinabi nila sa akin na umalis na kayo sa ospital. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hindi man lang binigyang pansin ng middle-aged na babae ang mga salita ni Brian Ye. Bagaman ay nalalayan siya ni Brian Ye at hindi na niya maituloy ang kanyang pagsamba, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno pa rin ng pasasalamat at pagiging tunay. Talagang nagpapasalamat siya kay Brian Ye.
Bagaman hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang asawa ngayon at maaaring kailanganin pa rin ang mahabang paggamot sa hinaharap, mas maganda siya kaysa bago ang operasyon. Hindi bababasa, hindi na kailangang humiga ang kanyang asawa tulad ng bago ang operasyon. Sa kama ng ospital, walang dignidad, at walang kakayahang maghintay ng kamatayan. Ngayon ay mayroon na siyang malinaw na kamalayan, nakabawi pa nga ng ilang simpleng kadaliang kumilos, at nakikita rin ang pag-asa ng isang ganap na paggaling. At ang lahat ng ito ay dinala ni Brian Ye. Bukod dito, hindi siya isang ganap na walang alam na babae. Alam na alam niya kung gaano kalaking panganib ang kinuha ni Brian Ye at kung gaano karaming presyon ang tiniis niya upang iligtas ang kanyang asawa at sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Ang pagtatayo muli ni Entong ay hindi isang pagmamalabas. Kung hindi, paano siya madaling luluhod sa iba? Ito. Aalis ako sa loob ng ilang panahon kamakailan para pumunta sa karagdagang pag-aaral. Well, ate, hindi mo talaga kailangang maging ganito. Ginawa ko lang ang trabaho ko gaya ng nararapat. Hindi talaga ako karapat-dapat sa anumang pasasalamat. Medyo naguguluhan si Brian Ye, hindi talaga siya magaling sa ganitong uri ng eksena. Karagdagang pag-aaral. Dr. Brian Ye, napakahusay ng iyong mga kasanayan sa medikal, kailangan mo pa bang mag-aral? Tiningnan ng middle-aged na babae si Brian Ye nang may pagtataka. Nakita na rin niya ang anunsyo mula sa Beijing 3rd Hospital na nagsasabing mag-aaral si Brian Ye, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Akala niya ito ay isang pananalita na gawa-gawa ng Beijing 3rd Hospital. Sa kanyang palagay, mukhang si Brian Ye. Saan kailangan ng isang mahusay na doktor ang karagdagang pag-aaral? Mayroon bang anumang doktor sa mundong ito na maaaring magturo sa kanya? Hehe, syempre kinakailangan. Matututo ako kapag nabubuhay ako. Bukod dito, ang aking mga kasanayan sa medikal ay malayo sa pagiging napakahusay. Ngumiti si Brian Ye. Sister-in-law, ito ay. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay hindi napakahusay. Mayroon bang anumang napakahusay na doktor sa mundong ito? Labis na naididiri ang middle-aged na babae sa sinabi ni Brian Ye sa kanyang puso. Ibinuko niya ang kanyang bibig at malapit nang may sabihin, ngunit bago niya ito masabi, narinig niya ang isang malakas na boses na nagmumula sa malapit. Sa sandaling tumangala si Brian Ye, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng uniporming militar na may gwapong mukha at isang seryosong mukha. Hindi niya alam kung kailan siya lumitaw sa tabi niya, at sa likod niya ay may tatlong lalaking nakasuot ng uniporming militar. Brother Eltheo, ito si Dr. Brian Ye, na nagligtas kay Laura Milson. Nakita ang mga lalaking ito na nakasuot ng uniporming militar, nagpakita ng isang pagsabog ng kagalakan ang mukha ng middle-aged na babae, at mabilis niyang itinuro si Brian Ye at ipinakilala sila sa kanila. Dr. Brian Ye. Narinig ng ilang lalaki na nakasuot ng uniporming militar ang mga salita ng middle-aged na babae, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lumiwanag ng sabay. Ang mga ekspresyon na orihinal na nagpakita ng isang gwapo at malamig na kulay ay parang natunaw na ang yelo at nyebe. Ngumiti siya at sinabi kay Brian Ye, Dr. Brian Ye, sa wakas ay nagpakita ka, salamat sa pagliligtas sa aming lumang squad leader. Dr. Brian Ye, hello, ang pangalan ko ay Romer Guan. Ako ang aktibong pinuno ng ika-42 Rehimento ng Yanjingjing District. Lahat sila ay mga kapatid ng aming ika-42 Rehimento. Lahat kami ay nasa ilalim ni Brother Ramilson. RC, salamat sa pagliligtas kay Brother Ramilson, salamat. Nakatayo sa harapan, ang lalaki na ang mukha ay palaging napakalamig at nagpapasalamat ay nagpakita rin ng isang taos-pusong ekspresyon ng pasasalamat, tinanggal ang sombrero sa kanyang noo, at binigyan si Brian Ye ng isang karaniwang pagpupugay militar. Ang mga lalaki sa likod niya ay tumayo ng tuwid ng sabay, at sabay-sabay na binigyan si Brian Ye ng pagpupugay militar. Well, Leader Romer Guan? Guys, huwag ninyong gawin ito. Ginawa ko lang ang ilan sa aking sariling trabaho. Hindi ko kayang magpasalamat sa inyo na ganito. Hindi pa nakakita si Brian Ye ng ganoong labanan noon, at sa loob ng ilang sandali, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigla. Dr. Brian Ye, hindi bale. Lahat sila ay dating kasamahan sa armas ni Ramilson, mga kapatid ng buhay at kamatayan. Lahat sila ay nagpapasalamat sa iyo ng taos-puso. Sa mga araw na ito, iniisip nila kung kailan nila personal na mapapasalamatan ka. Sabi ng middle-aged na babae sa gilid. Ito. Hindi alam ni Brian Ye kung ano ang sasabihin, kaya hinayaan na lang niya silang magbigay-pugay. Dr. Brian Ye, ito ang aking personal na numero ng telepono. Kung makatagpo ka ng isang bagay sa Yanjing City sa hinaharap, tawagan mo lang ang aking boss.
Hanggat magagawa ito ng aking boss, wala akong sasabihin. Matapos ang pagpupugay, kumuha si Romer Guan ng isang business card mula sa kanyang bulsa na mayroon lamang numero ng telepono na nakasulat dito, ngunit kahit na ang pangalan, at iniabot kay Brian Ye. Nakita si Romer Guan na may seryoso at taos-pusong ekspresyon sa kanyang mukha, nag-atubili si Brian Ye sa loob ng ilang sandali, at tinanggap pa rin ang business card na iniabot niya. Dr. Brian Ye, hindi namin alam ang tungkol kay Ramilson. Hindi kami kinontak ni Ramilson pagkatapos siyang ma-discharge mula sa hukbo dahil sa pinsala. Hindi namin nalaman ang tungkol dito hanggang sa naiulat ang huling pampublikong operasyon. Isang bagay, kung hindi mo nilabanan ang presyon at tinulungan si Ramilson na isagawa ang operasyon, at iniligtas si Ramilson, maaaring nanginginig kami habang buhay. Nakita na ang hitsura sa mukha ni Brian Ye ay medyo pinigilan at nahihiya, sinabi ni Romer Guan kay Brian Ye na may seryosong tingin, maaaring hindi mo alam Dr. Brian Ye, si Ramilson ang pagmamalaki ng aming hukbo ng Yanjingjing Field. Nasugatan siya at nagretiro sa panahon ng isang misyon upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Sa makatuwid, paulit-ulit na ipinagtapat sa amin ng aming commander na ikaw ang benefactor ng aming hukbo sa larangan, at kung makita ka ng bawat isa sa amin, dapat naming sabihin sa iyo ng same time. Sabihin salamat. Sa pakikinig sa mga salita ni Romer Guan, hindi maiwasan ni Brian Ye na makaramdam ng takot, at nakaramdam siya ng paggalang. Nang kausapin siya ng middle-aged na babae noong araw na iyon, sinabi lamang niya na si Ginoong Ramilson ay isang veterano at nakagawa ng ilang kontribusyon, ngunit hindi niya sinabi na si Ginoong Ramilson ay may gayong maluwalhati at maluwalhating nakaraan. Sa pag-iisip na ang gayong maluwalhating sundalo ay halos mamatay sa gayong hinaing, hindi maiwasan ni Brian Ye na lihim na magalak na sapat siyang mapalad na gumawa ng desisyong iyon sa panahong iyon. Kung hindi, pagkatapos malaman ang katotohanan sa hinaharap, natatakot ako na palagi siyang nasa kanyang puso. Mayroong ilang pagkabalisa. Dr. Brian Ye, kailangan naming bumalik upang isagawa ang gawain, kaya gagawa kami ng isang hakbang muna, at hihilingin namin kay Dr. Brian Ye na uminom ng ilang inumin sa hinaharap. Matapos pasalamatan si Brian Ye, nakipagkamay si Romer Guan kay Brian Ye. Bago umalis, tiningnan muli ni Romer Guan ang middle-aged na babae, sister-in-law, aalis na muna kami. Ano ang mga paghihirap at pangangailangan? Mangyaring siguraduhin na tawagan kami. Oo, sister-in-law? Kung may sino mang maglakas loob na magpahirap kay Alteo Ramilson, maaari mong sabihin sa amin na papatayin namin siya sa isang putok kapag tumingin kami sa likod. Sumigaw din ng malakas ang isang sundalo sa likod niya, ngunit bago bumagsak ang kanyang mga salita, natigilan si Romer Guan, at ang iba ay hindi na nang ahas na magsalita. Makatitiyak kang isagawa ang gawain. Mayroon akong Alteo Ramilson dito. Tatawagan kita kung mayroon akong anumang gagawin. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Tumango ng masigla ang middle-aged na babae na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Column. Matapos same time na magbigay ng isang karaniwang pagpupugay militar si Romer Guan at ang iba pa sa middle-aged na babae at kay Brian Ye, lumingon sila at mabilis na umalis. Si Ginoong Ramilson ay may isang grupo ng mga kasamahan sa armas. Pinapanood si Romer Guan at ang iba pa na umalis, nagpakita ng isang ugnayan ng pagpindot ang mukha ni Brian Ye, ng taos-puso at taos-puso. Nararamdaman niya ang taos-pusong pag-aalaga at paggalang nina Romer Guan at ng mga sundalo kay Ginoong Ramilson at sa middle-aged na babaeng ito. Oo, lahat sila ay mabubuting kapatid ni Alteo Ramilson. Puno rin ng pasasalamat ang mukha ng middle-aged na babae, salamat sa kanila sa pagkakataong ito. Bagaman paulit-ulit na nakagawa ng kapuri-puri si Ginoong Ramilson sa hukbo, hindi siya nakatanggap ng espesyal na paborebleng pagtrato pagkatapos siyang ma-discharge. Hindi siya humingi ng anumang benepisyo o paggamot. Naging isang ordinaryong copywriter lamang siya sa hilagang suburbs, at ang kanyang kita at paggamot ay napakaganda. Karaniwan, ang maliit na pera na naipon ko sa nakalipas na ilang taon ay ginastos sa paghingi ng medikal na paggamot sa nakalipas na 2 taon, at maging ang bahay sa aking bayan ay naibenta na. Kung hindi dahil sa mga kasamahan sa armas na ito na nabasa ang tungkol sa kanya sa mga pahayagan, at pagkatapos ay nagkusang hanapin sila at nag-alok na tumulong, kahit na tinulungan siya ni Brian Ye na kumpletuhin ang operasyon, ang kasunod na mga gastos sa rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon ay magiging napakalaki para sa kanila. Mahirap. Matapos dumating ang mga kasamahan sa armas na ito, hindi lamang nila tinulungan silang lutisin ang kanilang mga paghihirap sa pananalapi, ngunit pinahintulutan din si Ginoong Ramilson na makuha ang karangalan at paggamot na nararapat sa kanya bilang isang kapuri-pering serviceman.
Tinulungan ng unit ni Ginoong Ramilson na lutisin ang kanyang mga alalahanin at tiniyak na maayos ang kalusugan ni Ginoong Ramilson. Pagkatapos ng paggaling, maaari siyang bumalik sa trabaho sa kanyang orihinal na unit. Bukod dito, ang mga kasamahan sa armas na ito ay nagpapalitan upang bisitahin sila tuwing 3.5 beses, na nagpidama sa kanya ng malalim na init pagkatapos magduso mula sa init ng mundo sa loob ng 2 taon. Ate, saang silid nakatira si Ginoong Ramilson, hayaan mo akong pumunta at makita siya kasama mo. Tiningnan ni Brian Ye ang nagpapasalamat na ekspresyon sa simpleng mukha ng middle-aged na babae. Ito, Dr. Brian Ye, aabalahin ka ba masyado? Nagatubili ang middle-aged na babae. Okay lang, anyway, nagkataon na libre ako ngayon. Ngumiti si Brian Ye. Kung gayon abalahin mo si Dr. Brian Ye, narito. Nang sabihin ni Brian Ye na libre siya, inakay ng middle-aged na babae si Brian Ye patungo sa direksyon ng silid ng pasyente na may kagalakan sa kanyang mukha. Ang buong pangalan ni Ginoong Ramilson ay Ramilson. Matapos ang isang panahon ng pagpapagaling, si Ramilson ay inilipat na ngayon sa isang normal na ward. Bagaman ang ulo ay natatakpan pa rin ng makapal na gasa, at ang katawan ay mukhang napakahina, ngunit ang mental na estado ay iba sa noong isinagawa ang operasyon. Nang ipakilala ng middle-aged na babae ang pagkakakilanlan ni Brian Ye at malaman na si Brian Ye ang doktor na nag-opera sa kanya at nagligtas sa kanya mula sa pintuan ng kamatayan, wala siyang malay na gustong magpumiglas na bumangon at pasalamatan si Brian Ye. Matapos ang panghihikayat ni Brian, sa wakas ay tumigil siya, ngunit ang kanyang tono at ekspresyon ay puno pa rin ng pasasalamat, at patuloy na nagpapasalamat si Brian Ye. Matapos sa wakas ay hikayatin si Ramilson na hayaan siyang maging magalang, seryoso na kinuha ni Brian Ye ang kanyang pulso at sinuri ang paggaling ng kanyang katawan. Nakita na talagang binigyan siya ni Brian Ye ng pulso, ang mga mukha ni Ramilson at ng kanyang asawa ay medyo natigilan, ngunit iginalang nilang pareho si Brian Ye, ang tagapagligtas ng buhay mula sa puso, at walang sinabi, nakipagtulungan lamang ng masunurin. Ang inspeksyon ni Brian Ye. Malinaw na inalagaan ni Dr. Allison Zhao ang pasyente sa pampublikong operasyon ni Ramilson. Ang pangkalahatang paggaling pagkatapos ng operasyon ni Ramilson ay medyo maganda, at walang malaking problema. Hanggat siya ay nagpapahinga ng dahan-dahan tulad nito sa loob ng isang panahon, dapat naganap siyang maging okay. Gumaling na. Ngunit pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, nagpasya si Brian Ye na bigyan si Ginoong Ramilson ng isang iniksyon. Sa paghusga sa pananamit ng Ginoong Ramilson at ng middle-aged na babae, pati na rin sa halaga ng kanilang mga katawan, malinaw na hindi masyadong maganda ang kanilang mga kondisyon sa ekonomiya. Kung sila ay gumaling ng hakbang-hakbang sa ganitong paraan, kailangan nila ito. Ang oras ay medyo mahaba. Para kay Ginoong Ramilson, ang prosesong ito ay maaaring magkaroon ng higit na presyon sa ekonomiya. Bagaman sinusuportahan siya ngayon ng mga kasamahan ni Romer Guan, sa paghusga sa sitwasyon ng hilingin sa kanya ng middle-aged na babae na magsagawa ng operasyon noong nakaraang beses at sa pagganap ni Ginoong Ramilson ngayon, malinaw na ang Ginoong Ramilson na ito ay mas mabuting tao rin sa kanyang mga buto. Mga taong hindi gustong mag-abala sa iba. Kung bibigyan siya ni Brian Ye ng isang iniksyon, hindi lamang mapapabilis ang kanyang paggaling, ngunit maiiwasan din ang mga hindi kinakailangang panganib sa proseso ng paggaling, gagaling siya ng mas mahusay, at hindi mag-iiwan ng malubhang sintomas sa hinaharap. Matapos ang unang iniksyon, sinabi ni Brian Ye kay Ginoong at Ginang Ramilson at sa kanyang asawa na dapat nilang bigyang pansin ang mga detalye ng proseso ng rehabilitasyon. Matapos ang ilang mga pagpapabuti ay ginawa sa plano ng gamot ni Dr. Allison Zhao sa talaang medikal, pagkatapos lamang nito umalis ang mag-asawa sa ward na may nagpapasalamat na mga mata. Ang Ginoong Romer Guan na ito ay dapat na si Romer Guan. Nakita ko na siya kanina, at hindi na niya dapat abalahin si Direktor Dr. Allison Zhao sa hinaharap. Sino itong si Mang Renato? Pagkatapos lumabas ng ward, kinuha muli ni Brian Ye ang tala at tiningnan ang numero ng telepono dito, isang pagtingin ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit hindi masyadong nag-isip si Brian Ye. Naaalala niya ang ilang mga pangalan ng mga pasyente, ngunit ang mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente ay napakarami, sino ang makakaalala ng napakarami, at marahil ay hindi man lang nila sila kilala. Tulad ni Romer Guan, kung hindi niya siya nakilala ngayon, dapat na nabali niya ang kanyang ulo ngayon at hindi malaman kung sino itong si Ginoong Romer Guan. Pagkatapos mag-atubili, kinuha ni Brian Ye ang telepono at tinawagan ang numero ng telepono na naiwan dito. Uy, sino ito? Mabilis na nakonekta ang tawag, at isang boses na may makapal na timog na accent ang dumating sa pamamagitan ng mikropono. Hello, ito si Dr. Brian Ye.
Nalaman ko ang iyong numero mula kay Direktor Dr. Allison Zhao. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Sabi ni Brian Ye. Dr. Brian Ye, ikaw nga. Mabuti, ako si Mang Renato Huang, naaalala mo ba ako? Sa pagkarinig sa mga salita ni Brian Ye, ang boses sa mikropono ay agad na naging masigla. Oh, ikaw nga. Siyempre naaalala ko, kumusta ka na ngayon? Gumagaling ka ba ng maayos? Sa pagkarinig sa masiglang boses na ito, agad na nag-react si Brian Ye, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Brian Ye ay lubos na humanga kay Mang Renato Huang. Na-admit siya kay Mang Renato Huang sa Department of Respiratory Medicine at nagkaproblema sa kondisyon ni Mang Renato Huang sa loob ng mahabang panahon. Hindi hanggang sa kalaunan na naisip niya ang isang posibilidad at gumawa ng isang matapang na paghula, ilipat siya sa mga kamay ni Dr. Allison Zhao, sa wakas ay napatunayan na ito ay isang problema ng nerve compression sa utak. Ang huling operasyon ay isinagawa niya at ni Dr. Allison Zhao mismo. Noong panahong iyon, ang operasyon ay isa ring matinding labanan na halos nakonsumo ang lahat ng kanyang enerhiya. Matapos makumplito ang operasyon, halos bumagsak siya. Higit sa lahat, ang operasyon noong panahong iyon ay nagdulot din ng malaking pag-aalala at nagdulot ng malaking problema sa kanya noong panahong iyon. Okay lang, ganap na akong gumaling ngayon. Matagal na akong na-discharge mula sa ospital. Dr. Brian Ye, salamat sa iyo. Sa panahong ito, palagi kong gustong pasalamatan ka ng personal, ngunit wala ka doon, kaya kailangan kong magtanong. Sinabi sa iyo ni Direktor Dr. Allison Zhao para sa akin. Si Mang Renato Huang ay lubos na nagpapasalamat at tunay. Talagang nagpapasalamat siya kay Brian Ye. Kung hindi dahil kay Brian Ye na tulungan siyang malaman ang kanyang kondisyon, ipakilala si Direktor Dr. Allison Zhao sa kanya para sa paggamot, at bayaran ang mga bayarin sa medikal para sa kanya, maaaring hindi siya mabubuhay. At kalaunan ay mas nalaman pa niya na si Brian Ye ang nag-opera sa kanya. Masasabing tinulungan siya ni Brian Ye na bawiin ang buhay na ito. Sa kanyang puso, si Brian Ye ay pangalawa niyang magulang. Matapos siyang gumaling at ma-discharge mula sa ospital, palagi niyang gustong personal na magpasalamat kay Brian Ye, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa iba't ibang pagkakataon, hindi na niya nakita si Brian Ye. Sa huli, walang paraan. Alam niya na si Dr. Allison Zhao at Brian Ye ay may magandang relasyon, kaya nakiusap siya kay Dr. Allison Zhao na tulungan siyang kontakin si Brian Ye. Ayos lang kapag gumaling ka. Sa pagkarinig sa galit na boses ni Mang Renato Huang, nagpakita ng ngiti ng ginhawa si Brian Ye sa kanyang mukha. Dr. Brian Ye, nasaan ka ngayon? Makikipagkita ako sa iyo ngayon at personal na magpasalamat. Tanong ni Mang Renato Huang. Hindi na kailangan. Wala akong ginawa. Ginawa ko lang ang ilan sa aking sariling trabaho. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Dr. Brian Ye, hindi kita maaantala ng masyadong mahaba, sinasabi ko lang salamat, talaga. Si Mang Renato Huang ay balisa at tunay. Para sa kanyang biyaya na nagligtas ng buhay, sa anumang kaso ay nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Bagaman alam niya na ang pagkakakilanlan at katayuan ni Brian Ye ay tiyak na hindi magiging mas mababa sa kanyang mga intensyon, ngunit kailangan niyang ipahayag ito bago siya mapanatag. Ito. Ang mukha ni Brian Ye ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Dr. Brian Ye, hindi talaga kita maaantala ng masyadong mahaba. Muling nakiusap si Mang Renato Huang. Well, nasaan ka? Malayo ba sa aming ospital? Kung hindi malayo, hihintayin kita sa pasukan ng ospital. Hindi malayo, malapit lang, Dr. Brian Ye, hintayin mo ako ng 1 minuto, malapit na ako. Mabilis na sabi ni Mang Renato Huang. Pagkatapos magsalita, ibinaba ang telepono, mabilis niyang ibinaba ang trabaho sa kanyang kamay at naglakad sa workshed na hindi kalayuan. Oy, kapatid, anong ginagawa mo? Nakita si Mang Renato Huang na ibinaba ang kanyang mga gamit at tumakbo, isang middle-aged na lalaki sa tabi niya ay hindi napigil ang sumigaw ng balisa. Tinawagan ako ni Dr. Brian Ye kanina, pupunta akong magpasalamat kay Dr. Brian Ye. Sumigaw ng masigla si Mang Renato Huang Fei, at sumugod sa rest shed. Sa pagkarinig kay Mang Renato Huang na nagsasabing pupunta siyang magpasalamat kay Dr. Brian Ye, ang middle-aged na lalaki na kailangang may sabihin ay agad na tumigil sa pagsasabi ng anuman, umiling na may ngiti sa kanyang madilim na mukha, at patuloy na nagtrabaho na nakayuko. Pagbalik sa workshed, mabilis na hinubad ni Mang Renato Huang ang kanyang damit na pangtrabaho at nagsuot ng isang coat na hindi niya gustong isuot. Pagkatapos linisin ang alikabok sa kanyang buhok, maingat niyang hinaila ito palabas ng drawer. Ang isang kalamangan ay pagsasara. Ang kalamangan na ito ay kaunting puso lamang na inihanda ni Mang Renato Huang partikular para kay Brian Ye.
Pagkatapos buksan ito at suriin ng mabuti, maingat niyang binilang ang halaga ng pera sa loob. Matapos kumpirmahin na walang mali, maingat na inilagay ni Mang Renato Huang sa bulsa ng kanyang coat, at pagkatapos ay lumingon at mabilis na naglakad sa labas ng construction site. Ito. Bakit kailangan talaga? Sa pasilyo ng North Suburb 3rd Hospital, si Brian Ye, na nagbaba ng telepono, ay naalala ang tawag kanina. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng kakayahan at hindi napigil ang gumalaw ng kaunti. Bagaman mayroong talagang ilang hindi makatwiran at walang utang na loob na mga pasyente sa mundong ito, mayroong higit pa. Lahat sila ay napakabait na mga pasyente. Tulad ng Ginoong Ramilson kanina, tulad nitong si Mang Renato Huang. Sa katunayan, wala siyang ginawa lamang ang dapat gawin ng isang doktor, ngunit sila at ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay labis na nagpapasalamat, na parabang itinuturing nila siya bilang isang muling isinilang na magulang, at kailangan nilang pasalamatan siya. Mayroon ding Ginoong Zhang mula sa East Sea Restaurant. Ipinakita lamang niya sa kanya ang isang simple at karaniwang sakit sa simula, ngunit pinalampas niya siya ng gayong kalaking order. Kahit ngayon, medyo nahihiya si Brian Ye kapag iniisip niya ito. Pagkatapos ng mahabang sandali, umiling si Brian Ye at nag-aatubiling naglakad patungo sa gate ng North Suburb 3rd Hospital. At habang naglalakad si Brian Ye patungo sa gate ng North Suburb 3rd Hospital. Sa Neurosurgery Ward. Ginoong Zeng Rongzeng, susuriin ka sa lalong madaling panahon, handa ka na ba? Si Dr. Janet Chen, ang katulong ni Dr. Allison Zhao, ay nagdala ng 2 nurse sa kama ni Ginoong Ramilson. Handa na. Mabilis na tumayo ang asawa ni Ginoong Ramilson na nagsasalita ng mahina. Ayos na, umalis na tayo. Matapos kumpirmahin na handa na si Ginoong Ramilson, sinimulan ni Dr. Chen na i-disassemble ang ilan sa mga linya na nagkokonekta sa mga instrumento sa pagsubok sa tabi ng kama, at itinulak ng 2 nurse ang kama ni Ginoong Zhang at naglakad patungo sa silid ng pagsusuri, tulad ni Ginoong Ramilson. Sa mga pasyente, paminsan-minsan, kailangan nilang gumawa ng ilang kinakailangang pagsusuri upang suriin ang kanilang paggaling. At ngayon, ito na ang oras para kay Ginoong Ramilson na mag-check. Para sa pagsusuri ni Ginoong Ramilson, hindi masyadong nag-alala si Dr. Chen. Dahil sa pagkakakilanlan ni Ginoong Ramilson, palagi siyang naging isang pasyente na pinagtutuunan ni Dr. Allison Zhao. Pamilyar na siya sa sitwasyon ni Ginoong Ramilson. Ang sitwasyon ng paggaling ay nasa tamang landas kamakailan, at karaniwang walang mga problema. Matapos ang isang serye ng mga pagsusuri, ibinalik ni Dr. Chen si Ginoong Ramilson sa ward, at pagkatapos ay direktang kinuha ang mga resulta ng pagsusuri at naglakad sa opisina ni Dr. Allison Zhao. Direktor Dr. Allison Zhao, lumabas na ang resulta ng inspection ni Ginoong Ramilson. Pagkapasok sa opisina ni Dr. Allison Zhao, ipinadala ni Dr. Janet Chen ang ulat ng pagsusuri. Tumangala si Dr. Allison Zhao, kinuha ang ulat na iniabot ni Dr. Chen, at naghandang itabi ito ng casual. Bilang isang pasyente na pinagtutuunan ng pansin, alam niya ang tungkol sa paggaling ni Ginoong Ramilson. Tinatayang walang mga espesyal na pangyayari, kaya hindi siya nagmamadaling manood, ngunit planong itabi muna ito, at pagkatapos ay panoorin ito ng dahan-dahan kapag tumingin siya sa likod. Ngunit nang malapit na niya itong ibaba, bigla niyang naalala ang isang bagay at ginalaw ang kanyang isip. Kinuha niya muli ang ulat ng inspection at tiningnan ito ng direkta. Okay. Pagkatapos lamang tumingin, kusang nagbago ang mukha ni Dr. Allison Zhao, at lumaki ang kanyang mga mata. Direktor Dr. Allison Zhao, anong mali? Nagbago na ba ang sitwasyon? Nadama ang pagbabago sa ekspresyon ni Dr. Allison Zhao, hindi maiwasan ni Dr. Chen na humigpit. Hindi mo ba binasa ang ulat na ito? Sumimangot si Dr. Allison Zhao. Ito, hindi pa. Ipapadala ko sa iyo sa sandaling matapos ang inspection. Namula ang mukha ni Dr. Janet Chen. Tingnan mo. Iniabot muli ni Dr. Allison Zhao ang ulat ng inspection kay Dr. Janet Chen. Lumala na ba ang sitwasyon? Hindi ito lohikal na posible. Ang data sa nakalipas na 2 araw ay normal, at ang kanyang mental na estado ay tumingin lamang dito, at ito ay medyo maganda. Sa pagkuha ng ulat ng inspection, biglang bumagsak ang puso ni Dr. Chen, at tiningnan niya ang ulat ng inspection na may ilang pagkabalisa. Paano kaya? Sa sandaling bumagsak ang kanyang tingin sa ulat ng pagsusuri, halos hindi lumabas ng direkta ang mga eyeballs ni Dr. Xiao Chen, at isang hindi kapani-pani walang bulalas ang lumabas ng direkta sa kanyang bibig. Sa ulat ng inspection, hindi lamang hindi nagpakita ng pagkasira ang data, ngunit nagkaroon din ng malaking pagpapabuti. Talagang malaki, mas mahusay kaysa dati.
Ang unang reaksyon ni Dr. Jana Chen ay kung siya ay nahihilo, kumurap ng masigla, at pagkatapos ay sumulyap muli sa ulat ng pagsusuri. Matapos kumpirmahin na walang mali, binaligtad niya muli ang nilalaman sa likod, nang basahin niya ito ng lubusan. Matapos ang buong ulat ng inspeksyon, ang buong pagkatao niya ay hindi maiwasang matigilan, at ang kanyang mukha ay napuno ng isang hindi kapani-pani walang hitsura. Paano kaya ito posible? Sigurado ka ba na ito ang ulat ng inspeksyon ni Ginoong Ramilson? Tiningnan ni Dr. Allison Zhao si Dr. Chen na may hindi kapani-pani walang mukha. Tiyak ako tungkol dito. Ako mismo ang nagpadala kay Ginoong Ramilson upang mag-check. Ako ang namamahala sa buong proseso, kaya hindi ako maaaring magkamali. Alam ni Dr. Jana Chen kung ano ang ibig sabihin ni Dr. Allison Zhao, at naramdaman niya sa kanyang puso kung nagkamali siya, ngunit alam niya na ang ulat na ito ay talagang resulta ng pagsusuri ni Ginoong Ramilson. Direktor Dr. Allison Zhao, may mali ba sa instrumento? Matapos magsalita, hindi napigilan ni Dr. Jana Chen na maging tapat. Ito ang tanging makatwirang paliwanag. Ang resulta na ito ay ganap na imposible na maging resulta ni Ginoong Ramilson. Gaano man kahusay ang kakayahan sa paggaling ni Ginoong Ramilson, imposible na gumaling ng napakabilis bigla. Kahit na isa lamang siyang intern, makatitiyak siya dito. Nang ipadala ito para sa inspection ngayon, tiyak na walang pagkakamali, at mayroon lamang isang dahilan para sa error sa instrumento. Hindi direktang sinagot ni Dr. Allison Zhao ang mga salita ni Dr. Chen, ngunit tila nagbubulay-biyalay sa isang bagay. Isang kakaibang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata, mayroon bang sinumang pumunta upang makita si Ginoong Ramilson ngayon lang? Ito, hindi ako nagtanong ngayon, Direktor Dr. Allison Zhao, anong mali? Mahalaga ba ito? O, tatanungin ko siya ngayon. Natigilan si Dr. Jana Chen sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi ng maingat. Hindi, pupunta ako mismo. Iwinagayway ni Dr. Allison Zhao ang kanyang kamay, tumayo ng direkta mula sa upuan, at mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng opisina. Puntahan ito ng personal. Natigilan si Dr. Chen. Nang siya ay mag-react, ang figure ni Dr. Allison Zhao ay nakarating na sa pintuan, at ang kanyang figure ay nagmadaling sumunod. Laura Milson, sinabi mo na walang magiging mali sa inspection na ito. Sa ward, maingat na tiningnan ng asawa ni Ramilson si Ramilson sa kama ng ospital, ang kanyang mga mata ay mukhang medyo nag-aalala. Talagang nag-aalala siya nang tusukin ni Brian Ye ng karayom kanina. Okay lang. Naniniwala ako kay Dr. Brian Ye, walang magiging mali. Kung hindi sigurado si Dr. Brian Ye, tiyak na hindi niya ako bibigyan ng mga random na karayom. Ngumiti si Ginoong Ramilson sa kama ng ospital. Tama iyan. Matapos makinig sa mga salita ni Ginoong Ramilson, binitawan din ng asawa ni Ramilson ang kanyang puso. Boom! At nang guminhawa ang asawa, itinulak ang pintuan ng ward. Direktor Dr. Allison Zhao. Lumingon ang dakilang asawa at tiningnan si Dr. Allison Zhao na mabilis na naglalakad, hindi maiwasan ang kanyang mukha na magpakita ng isang pagtingin ng sorpresa. Mayroon bang sino mang nakakita kay Ginoong Ramilson ngayon lang? Tiningnan ni Dr. Allison Zhao si Ginoong Ramilson at ang kanyang asawa at nagtanong ng diretso. Ngayon lang. Hindi. Tumingin si Dr. Brian Ye, Direktor Dr. Allison Zhao, anong mali? Halos wala sa malay ng dakilang asawa na sabihing hindi, ngunit nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, bigla niyang naalala ang isang bagay, at mabilis na sumagot, nang siya ay nagsasalita, biglang naging tense ang kanyang isip. Kahit si Ginoong Ramilson, na nakahiga sa kama, ay hindi maiwasang makaramdam ng nerbiyos. Anong ginawa niya? Sumimangot si Dr. Allison Zhao. Binigyan lamang ang aking asawa ng pulso, at pagkatapos ay ilang karayom. Maingat na sinagot ng dating asawa ang mga salita ni Dr. Allison Zhao. Hindi talaga ito mangyayari. Pareho silang nakaramdam ng kaunting nerbiyos. Kumuha ako ng pulso, ilang tahi ang nakuha ko. Sa pagkarinig sa sinabi ng kanyang dakilang asawa, mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Dr. Allison Zhao. Hindi ba isang bagay sa medisina ng Chino ang kunin ang pulso at makakuha ng karayom? Alam ba niya ang medisina ng Chino? Kahit na talagang alam niya ang medisina ng Chino, anong medisina ng Chino ang napakahiwaga? Maaari bang gumaling ng napakabilis ang mga tao sa isang karayom? Ang puso ni Dr. Allison Zhao ay napuno ng mga palaisipan. Direktor Dr. Allison Zhao, ito. Ano ang resulta ng inspeksyon ng aking asawa? Hindi ba isang problema? Nakita ang ekspresyon ni Dr. Allison Zhao, ang ekspresyon sa mukha ng kanyang dakilang asawa ay naging mas at mas nerbyoso. Hindi, gumagaling siya ng maayos.
Kung walang mga aksidente, dapat siyang makabawi at ma-discharge mula sa ospital sa loob ng isa pang buwan. Bumalik sa kanyang mga pandama si Dr. Allison Zhao, medyo nagsalita, at malapit nang umalis, ngunit nang malapit na siyang umalis, biglang nakita ng kanyang mga mata ang talaang medikal sa harap niya, at pagkatapos ng isang bahagyang pagkunot, humakbang siya pasulong at kinuha ito. Sinimulan ng mga talaang medikal na tumingin. Isang buwan. Hindi ba sinabi ni Direktor Dr. Allison Zhao na maaaring tumagal ng hindi bababa sa 3 buwan? Paano naging isang buwan ito? Parehong nalito ang asawa ni Zeng at si Ginoong Zeng sa mga salita ni Dr. Allison Zhao at hindi makabawi sa loob ng mahabang panahon. Direktor Dr. Allison Zhao, sinabi mo lang na maaari kaming ma-discharge mula sa ospital sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ng mahabang sandali, bumalik sa kanyang mga pandama ang dating asawa, na tumitingin kay Dr. Allison Zhao nang hindi makapaniwala. Okay. Nagbigay ng isang ungol si Dr. Allison Zhao, ibinaba ang talaang medikal, at inutusan si Dr. Jana Chen sa likod niya, simula ngayon, sundin ang planong ito upang kunin ang gamot. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad palabas ng pintuan. Ayon sa planong ito, hindi ba palaging sinusunod ang planong ito? Kinuha ni Dr. Jana Chen ang mga talaang medikal, at nagulat ang hitsura sa kanyang mukha. Bilang tagapayo ni Dr. Allison Zhao, makikilala pa rin niya ang sulat kamay ni Dr. Allison Zhao. Ang mga salitang ito ay tiyak na hindi isinulat ni Dr. Allison Zhao. Kaya, ito ba ang salita ni Dr. Brian Ye? Ang dahilan kung bakit naging napakagaling ngayon ang sitwasyon ni Ginoong Ramilson ay talagang dahil kay Dr. Brian Ye. Dahil ilang karayom ang binigay ni Dr. Brian Ye kay Ginoong Ramilson ngayon lang. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, hindi maiwasan ni Dr. Jana Chen na magpakita ng isang kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, nagulat siya tulad ng isang maunas na dagat. Dr. Jana Chen, totoo ba ang sinabi ni Direktor Dr. Allison Zhao kanina? Hindi pa rin makapaniwala ang dakilang asawa. Pinaikli ito mula 3 buwan hanggang 1 buwan, iyon ay buong 2 buwan. Huwag kang mag-alala, hindi nagbibiro si Direktor Dr. Allison Zhao sa mga pasyente. Sa
Sa makatuwid, sinabi ni Direktor Dr. Allison Zhao na maaari siyang ma-discharge mula sa ospital sa loob ng isang buwan, kaya tiyak na maaari siyang ma-discharge. Bumawi si Dr. Jana Chen at sinabi kay Ginoong Ramilson. Ngunit, dahil kay Dr. Brian Ye, maswerte ka. Matapos bigyan ka ni Dr. Brian Ye ng iniksyon ngayon, lubos niyang tinulungan si Ginoong Ramilson na mapabilis ang kanyang paggaling. Sa sandaling malapit nang may sabihin ng asawa ni Zeng, direktang pinutol ni Dr. Jana Chen. Hindi na kailangang sabihin, alam niya kung ano ang gusto niyang itanong. Nang magsalita, tiningnan din ng mga mata ni Dr. Chen ang dalawang mag-asawa na may ilang komplikadong buntong hininga. Kailangang sabihin na ang swerte ng mag-asawang ito ay talagang maganda, o ang swerte ni Ginoong Ramilson. Talagang maganda. Sa simula, hindi siya ganap na nailigtas, ngunit matigas na iniligtas ni Brian Ye ang kanyang buhay. Ngayon ay hindi alam ni Brian Ye kung anong paraan ang ginamit niya, at muli silang tinulungan na mapabilis ang kanilang paggaling. Ano? Hindi maiwasan ni Ginoong at Ginang Zeng na matigilan ng makinig sa mga salita ni Dr. Chen, at hindi nila maiwasang magpakita ng nagulat na mga ekspresyon, dahil ang ilang karayom lamang ni Dr. Brian Ye ay nagpaikli sa kanilang oras ng paggaling. Buong 2 buwan. Nagbigay ng ilang karayom si Dr. Brian Ye tulad nito, napakaganda ng epekto. Kahit na palaging pinagkakatiwalaan ng mag-asawa ang mga kasanayan sa medikal ni Brian Ye, hindi nila maiwasang makaramdam ng hindi kapani-paniwala. Nang lumaki ang mga mata ng pamilya Zeng at ang kanilang mga mukha ay hindi kapani-paniwala, ang figure ni Dr. Allison Zhao ay lumitaw na sa silid ng pagsubaybay. Sa sandaling pumasok siya sa silid ng pagsubaybay, direktang hiniling niya sa security guard na namamahala sa pagsubaybay na tawagan ang kanilang neurosurgery. Ramilson, video ng ward kung nasaan ka. Talaga bang tinulungan niya si Ginoong Ramilson sa medisina ng Chino? Kailan siya natuto ng medisina ng Chino? Ilang random na karayom ang mayroon siya na may gayong mahusay na epekto. Matapos panoorin ang video ng hindi kumukurap, hindi na kayang pigilan ng puso ni Dr. Allison Zhao ang isang malaking maalon na alon. Ang kamay ni Brian Ye ay para sa mga taong palaging naniniwala sa medisina ng kanluran at hindi naniniwala sa medisina ng Chino. Ang epekto ay napakalaki. Direktor Zhao, tapos ka na bang basahin ito? Tapos nang panoorin. Sa loob ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang mga pandaman nang tanungin siya ng security guard, lumingon at umalis sa silid ng pagsubaybay. Sa sandaling umalis siya sa silid ng pagsubaybay, nagkaroon ng isang ugnayan ng pagiging masalimuot sa kanyang magagandang mata. Mukha, alam niya talaga ang medisina ng Chino, at napakahusay niya, gaano karami ang mayroon siya. Ano ba ang hindi niya gagawin? Sa pasukan ng 3rd Hospital ng Beijao. Ang dami ng tao ay parang hinabi. Nakatayo si Brian Ye sa isang sulok kung saan hindi ito makakaapekto sa trapiko at daloy ng mga tao sa pintuan, at nagsimula siyang maghintay kay Mang Renato Huang. Matapos maghintay ng ilang sandali, sa pag-aakalang maaaring hindi pa darating si Mang Renato Huang, kinuha ni Brian Ye ang telepono at nagsimulang basahin ang ilan sa mga karanasan sa proseso ng pag-aaral kasama si matandang Chin nitong mga araw. Si Brian Ye ay hindi isang mobile phone controller, at bihira pa nga siyang maglaro ng mobile phone, ngunit mayroong isang exception, iyon ay kapag nag-aaral, dahil mas mahusay talaga ang paggamit ng mobile phone upang kumuha ng mga tala sa panahon ng proseso ng pag-aaral. Ang ilang nilalaman ay mas mahalaga. Kung gusto niyang kopyahin ito sa pamamagitan ng kamay, gaano man kabiles, hindi ito bibiles, ngunit ayos lang na kumuha ng litrato ng direkta gamit ang mobile phone, at mayroon ding software na maaaring direktang i-convert ang nilalaman ng litrato sa text ng dokumento. Maaari siyang mag-edit ng malaya. Sa pagtingin sa mga tala na kinuha niya sa panahong ito, mabilis na ganap na nalubog si Brian Ye sa mundo ng medisina ng Chino. At nang ganap na nalubog si Brian Ye sa mundo ng medisina ng Chino, sa gitna ng maraming tao, isang middle-aged na lalaki na may taas na halos 1 metro at 7 pulgada at mukhang napaka-ordinaryo ang lumabas mula sa isang berdeng taxi at dahan-daang sumunod sa mga tao, naglakad patungo sa gate ng Beijao 3rd Courtyard. Habang naglalakad, ang kanyang mga mata ay tila sumulyap kay Brian Ye ng casual. Pagkatapos ng isang sulyap lamang, inalis niya ang kanyang tingin at hindi na tiningnan si Brian Ye ng isa pang beses. Tila siya ay ordinaryong pasyente na pumasok sa ospital kasama ang mga tao, at tila walang espesyal. Tanging sa isang anggulo na walang ibang makakapansin, isang mahinang pagkutsa ang sumilay sa kanyang mga mata. Naghihintay ng isang tao sa lugar na ito. At napaka-obsessed mo sa paglalaro ng mobile phone. Hindi man lang nagbabantay. Walang espesyal sa taong ito. Sina Mr. Gao at Xiao ay nagpalaki sa kanya noon. Akala ko siya ay tunay na karakter na may 3 ulo at 6 na braso. Naalala ang sitwasyon
Sitwasyon kung saan ibinaba ni Brian Ye ang kanyang ulo at tiningnan ang telepono, ang kanyang ekspresyon ay lubhang nalubog, nagsimulang magkutsa ang mga sulok ng bibig ng lalaki. Ngunit ito rin ay isang magandang bagay. Kung mas ordinaryo ang taong ito, mas madali para sa kanya na magtrabaho. Gayunpaman, ang 1 milyon na may pinakamataas na apelyido ay ang napagkasunduan ng presyo. Sa pag-iisip ng 1 milyon sa kanyang puso, biglang uminit ang puso ng lalaki. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng trabaho, lalo na ang trabahong may ganito kalaking bayad. Dr. Brian Ye. Si Brian Ye, na nalubog sa kaalaman ng medisina ng Chino, ay hindi alam kung gaano katagal na ang lumipas, at bigla niyang narinig ang isang boses na puno ng pananibik at kagalakan. Ginoong Mang Renato Huang, nandito ka na. Sa sandaling tumangala si Brian Ye, nakita niya si Mang Renato Huang na may masiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Paumanhin, Dr. Brian Ye, medyo traffic ang daan, kaya kailangan mong maghintay ng matagal. Ang mukha ni Mang Renato Huang ay puno ng pagkakasala. Hindi ako naghintay ng matagal. Kara-rating ko lang. Nga pala, Ginoong Mang Renato Huang, mukha kang maganda, tama. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Habang nagsasalita, tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Mang Renato Huang, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bakas ng ginhawa. Bilang isang doktor, ang pinakamasayang bagay ay ito. Nakita na ang mga pasyente na pinagaling niya ay malusog at masigla, ito ang pinakadakilang pagpapatunay at gantimpala para sa kanyang mga pagsisikap. Brian. Dr. Brian Ye, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, nawalan na sana ako ng buhay. Masigla na tumango si Mang Renato, at pagkatapos ay mukhang nagpapasalamat. Ginoong Mang Renato Huang, walang anuman. Ito ang aking trabaho. Ngumiti si Brian Ye. Hindi rin nagsalita si Mang Renato. Kinuha niya ang pulang sobre na inihanda niya para kay Brian Ye at iniabot kay Brian Ye ng may paggalang. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Dr. Brian Ye, alam kong ang isang henyo na tulad mo ay tiyak na hindi kapos sa pera, ngunit ito ay kaunti lamang mula sa aking pamilya at sa akin, at umaasa akong tatanggapin mo ito. Ginoong Mang Renato Huang, anong ginagawa mo, itabi mo agad. Hindi inaasahan ni Brian Ye na tatawagan siya ni Mang Renato Huang at maghihintay. Ito ay para dito. Kung alam niya ito noon, hindi siya darating. Sa pagtingin sa pulang sobre na iniabot ni Mang Renato, ang kanyang mukha ay nagpakita ng balisang ekspresyon. Direktang tumanggi siya. Huwag mong sabihin na hindi siya kapos sa pera. Kahit na talagang kapos siya sa pera, tiyak na hindi niya matatanggap ang pulang sobre ni Mang Renato. Ito ay isang bagay ng kanyang prinsipyo. Higit pa rito, alam niya ng kaunti ang sitwasyon ni Mang Renato Huang. Si Mang Renato ay hindi mayaman na tao, kundi isang ordinaryong manggagawa. Sa simula, pansamantalan niyang pinalitan ang mga gastos sa medikal, at kalaunan ang kanyang mga kamag-anak at kamag-anak. Itinaas ito ng mga miyembro ng pamilya upang ibalik sa kanya. Paano niya makokolekta ang pinaghirapan na pera ng isang ordinaryong manggagawa? Dr. Brian Ye, sinabi ng aking manugang at ng aking kapatid na ito ay dapat ibigay sa iyo. Kung hindi mo ako pinahiram ng pera para sa operasyon, o ikaw mismo ang nagsagawa ng operasyon, mawawala ang aking buhay. Kaya, mangyaring tanggapin mo ito. Ang mukha ni Mang Renato Huang ay napakataos puso at tunay. Ginoong Renato Huang, tinatanggap ko ang damdamin mo at ng iyong pamilya, ngunit tiyak na hindi ko makokolekta ang perang ito. Hindi natinag si Brian Ye, tumanggi pa ring sabihin ng walang pag-aalinlangan. Oportunidad. Isang biyaya ng Diyos na oportunidad. Sa gitna ng maraming tao na hindi kalayuan, ang ordinaryong lalaki ay tumingin kina Brian Ye at Mang Renato Huang, na patuloy na nagtutulakan. Isang kislap ng ilaw ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang kanyang kaliwang kamay ay itinaas ng walang pag-aalinlangan. Bumangon ito, inilalantad ang isang madilim na butas ng baril. Dr. Brian Ye. Nakita ang pagtanggi ni Brian Ye sa lahat ng oras, hindi maiwasan ni Mang Renato na maging balisa. Hindi siya nakabasa ng maraming libro, walang gaanong kultura, at hindi masyadong magaling magpahayag ng sinabi niya ngayon lang. Matagal kong sinikip ang mga salita mula sa kaibuturan ng aking puso. Akala ko ay tiyak na tatanggapin ito ni Brian Ye pagkatapos sabihin, ngunit hindi inaasahan ni Brian Ye. Balisa na binuksan ang kanyang bibig, gustong sabihin pa ni Mang Renato ang isang bagay, ngunit sa sandaling sinabi niya ang kanyang mga salita, hindi maiwasan ang kanyang mga mag-aaral na lumiit. Sa kaliwang harapan ng kanyang paningin, mayroong isang tao na may hawak na pistola at itinutok ito kay Dr. Brian Ye, at ang daliri ng iba ay hinayla rin ang gatilyo. Dr. Brian Ye, mag-ingat. Sa kritikal na sandali, nagbigay ng isang hysterical na sigaw si Mang Renato, at ang kanyang buong figure ay sumugod patungo
Sa figure ni Brian Ye nang walang pag-aalinlangan. Boom! Sa sandaling lumabas ang figure ni Mang Renato Huang, matapos ay proseso ng muffler, isang hindi masyadong malakas na putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Isang bala ang tumago sa likod ni Mang Renato na may sumisipol na tunog. Ginoong Huang, Mang Renato, kailangan mong kumapit, ayos ka lang. Lumabas kayong lahat, lumabas kayo dyan. Nakita na ang bala ay tumago sa likod ni Mang Renato, naramdaman ni Brian Ye na umalangaw-ngaw ang kanyang ulo at agad itong naging blanko. Matapos ang halos 2 segundo, bigla siyang nagkaroon ng malay. Niyakap niya si Mang Renato, anuman ang mangyari, sumugod sa direksyon ng ospital ng baliw, sumisigaw kay Mang Renato Huang sa kanyang mga bisig, at sumisigaw ng malakas sa magkabilang panig ng daan. Hayaan silang lumabas sa daan. Sumpa! Talagang sinira ang magandang bagay ni si Kamatayan. Hindi inaasahan ng ordinaryong lalaki na ang kanyang hindi nagkakamali na putok ay haharangin ni Mang Renato Huang. Ang idiot na ito, doktor lang iyan, kahit doktor, hindi na kailangang magtrabaho ng husto. Talagang kinuha ko ang aking buhay upang harangan ito. Hindi mahalaga kung mababa ang kanyang buhay, ngunit talagang sinira niya ang magagandang gawain ni Kamatayan, ano ang sumpa. Ang tingin ng lalaki ay nag-aalangan na sumulyap sa likod ni Brian Ye, na baliw na hinahawakan si Mang Renato Huang patungo sa ospital. Habang patuloy niyang sinusumpa sa kanyang puso ang pakialamerong si Mang Renato Huang, mabilis niyang sinamantala ang maraming tao. Matapos magdulot ng kaguluhan, mabilis siyang naglakad patungo sa pintuan ng ospital. Bagaman labis siyang nag-aalangan, hindi niya sinubukang magpaputok ng isa pang putok. Nauunawaan pa rin niya ang katotohanan tungkol sa paggawa ng pera at paggastos ng buhay. Sa putok kanina, siya ay nasa gitna ng maraming tao, at ganap siyang walang malay, ngunit kung magpapaputok siya ng isa pang putok ngayon, ang panganib na ilantad niya ay napakataas. Bagaman sa pagkakataong ito, kahit na malantad ang kanyang pagkakakilanlan, lubos siyang nagtitiwala na makakatakas siya, ngunit ayaw pa rin niyang kunin ang panganib na ito. Ang pagkakataong ito ay napalampas, at makakahanap ako ng isa pang pagkakataon sa susunod, ngunit kung may anumang aksidente, hindi niya man lang hawak ang kanyang buhay. Sa kanyang palagay, hindi sulit na kunin ang gayong kalaking panganib para sa layunin ni Brian Ye na napakadaling lutasin. Hindi niya alam na ito ang magiging kanyang tanging at huling pagkakataon. Matapos maranasan ang mga bagay ngayon, hinding-hindi na magiging pabaya si Brian Ye, at hindi na siya bibigyan ng anumang pagkakataon. Bigyan mo ako ng pabor, bigyan mo ako ng pabor. Matapos sumugod sa ospital, tumakbo si Brian Ye diretso patungo sa operating room ng gusali ng pasyente, at sa gusali ng pasyente, sinulyapan ni Brian Ye ang elevator sa kanyang harapan, nagnitngit ang kanyang ngipin, at mabilis na sumulong na may pulang mga mata. Ang hagdanan ay mabilis na umalis. Ang pinakamabilis sa 2 elevator ay nasa ika-4 na palapag pa rin. Hindi ko alam kung gaano katagal bago makarating sa unang palapag at pagkatapos ay sa operating room sa itaas na palapag. Ang oras na ito ay walang anuman sa normal na panahon, ngunit sa sandaling ito, ang bawat segundo ay isang lifeline. Hindi siya makapaghintay sa bawat segundo. Hindi rin niya pinansin ang nakakagulat na tingin ng mga tao sa tabi niya, at baliw na tumakbo patungo sa operating room sa bubong. Gusto niyang sumugod sa operating room sa lalong madaling panahon upang magsagawa ng operasyon kay Mang Renato Huang. Dahil alam niya na si Mang Renato ay dapat na operahan sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng pagkakataong iligtas ang buhay ni Mang Renato Huang. Bilang isang doktor na nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon at ginamo ang hindi mabilang na mga taong binaril, bilang isang doktor na pamilyar sa istruktura ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao na kasing husay ng isang multiplication formula table, bilang isang doktor na nag-aaral ng medisina ng Chino, para sa mga vital sign ng katawan ng tao ang doktor na nakakaramdam ng mas sophisticado kaysa sa maraming tao. Sa sandaling kunin niya si Mang Renato, alam niya na ang putok ni Mang Renato Huang ay tumama sa puso. Sa daan na hawak niya si Mang Renato Huang sa lahat ng paraan, naramdaman niya ng malinaw na ang hininga ng buhay ni Mang Renato Huang ay mabilis na dumadaan. Kung ang putok na ito ay hindi masyadong tumpak, kahit na ito ay lumihis lamang ng kaunti, hindi magiging balisa si Brian Ye. Magkakaroon siya ng maraming paraan upang maantala ang pagdaan ng sigla ni Mang Renato Huang. Mayroon siyang ganap na tiwala na may iligtas si Mang Renato. Ngunit ang putok na ito ay talagang isang pagkakataon. Tumpak itong tumama sa puso na ginawang pinakamahina si Brian Ye. Kahit na siya ay isang master ng likas na kaharian ngayon, kahit na nalaman niya ang hanay ng hindi maihahambing na malalim at misteryosong mga pamamaraan ng acupuncture, walang paraan upang pigilan ang mga pangunahing daluyan ng dugo ng butas na puso mula sa pagdurugo. Ang puso ay ang pangunahing bahagi ng katawan ng tao.
Ito ay isang simbolo ng buhay at ang power device na responsable para sa pagpapadala ng dugo sa buong katawan. Ang paghinto sa tibok ng puso ay nangangahulugan ng paghinto sa buhay. Sino ito? Napakabilis ng bilis na ito. Tama iyan, tila may hawak siyang isang tao, napakalupit nito. Ang baliw na dagindong ni Brian Ye ay natural na nagbunsod ng ilang kawalang kasiyahan sa mga tao, ngunit nang lumingon sila ng hindi sinasadya upang turuan si Brian Ye, natuklasan nila na ang figure ni Brian Ye ay direktang lumipad mula sa kanila tulad ng isang kidlat. Tumakbo siya at patungo sa mas mataas na palapag. Nakita ang bilis ng paglipad ni Brian Ye, natigilan ang lahat sa loob ng ilang sandali, at nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang sumpa sa kanilang mga mata. Kahit na ang mga tao na orihinal na hindi nasisiyahan kay Brian Ye na nagpaplano na turuan si Brian Ye ay natigilan. Nakalimutan ang orihinal na layunin, nakatitig lamang sa figure ni Brian Ye na lumilipad ng walang laman. Ang mga binti ni Brian Ye ay tila nilagyan ng mga mainit na gulong. Ang kanyang figure ay parang kidlat. Ang antas ng mga hagdanan sa kanyang harapan ay tila ganap na hindi maginhawa para sa kanya, na para bang tumatakbo siya sa patag na lupa. Hindi, kahit sa patag na lupa, karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa ng napakabilis. Kahit na siya ang pinakamabilis na 100 metro champion sa mundo, natatakot ako na ito ay sa bilis na ito. Ngunit si Brian Ye ay tumatakbo sa hagdan, at may hawak siyang isang tao sa kanyang kamay. Sa loob ng ilang sandali, ang mga nagulat ay naisip ito. Ang ganitong nakakagulat na eksena ay dapat kunan ng mobile phone, at mabilis na kinuha ang mobile phone, handa nang magsimulang kumuha ng mga larawan, ngunit sa kasamaang palad, nang kunin nila ang mobile phone noong panahong iyon, natuklasan nila na ang kidlat na figure ay nawala na sa kanilang paningin. Ako si Brian Ye, kailangan ko ng operating room. Ihanda mo agad ang operating room para sa akin. Ngayon na, mabilis. Hindi pinansin ni Brian Ye ang kakaibang tingin ng mga nasa pasilyo. Sa sandaling ito, isang kaisipan lamang ang nasa kanyang isip, iyon ay, dapat siyang pumunta sa operating room sa lalong madaling panahon at magsagawa ng mga operasyon kay Mang Renato Huang sa lalong madaling panahon. Sa anumang kaso, dapat nating iligtas ang buhay ni Mang Renato Huang. Sa wakas, pagkatapos tumakbo ng baliw sa loob ng hindi alam kung gaano katagal, sa wakas ay nakarating si Brian Ye sa itaas na palapag at nakita ang mga salita ng operating room mula sa malayo. Bumilis muli ang kanyang figure, baliw na sumugod patungo sa operating room, habang tumatakbo, ang kanyang mga mata ay pula at sumisigaw ng malakas sa mga nurse at doktor sa magkabilang panig ng pasilyo. Dr. Brian Ye. Talaga nga si Dr. Brian Ye. Puntahan mo at ipahande sa kanila ang operating room. Nakilala ng isang nurse ang pagkakakilanlan ni Brian Ye, at habang mabilis na tinuturuan ang kanyang mga kasama, mabilis niyang inakay si Brian Ye patungo sa operating room. Dr. Brian Ye, narito ang operating room 5. Ang prestihiyo at impluwensya ni Brian Ye sa 3rd Beijing Hospital ay medyo malaki. Sa lalong madaling panahon, inihanda ng mga nurse sa operating room ang operating room ng mabilis hanggat maaari at ipinadala si Mang Renato Huang sa operating room. Si Brian Ye mismo ay nagpalit ng sterile gown sa pinakamabilis na bilis at sumugod sa operating room. Dr. Brian Ye, naipaalam ko na sa anesthesiologist, at malapit na silang dumating. Sa pagtingin kay Brian Ye, na nakasuot ng sterile gown na may pulang mga mata, alam din ng nurse na balisa si Brian Ye na iligtas ang pasyente. Nang hindi naghihintay sa tanong ni Brian Ye, kusang loob siyang sumagot. Hindi, ako na ang gagawa. Itinuon ni Brian Ye ang kanyang mga mata kay Mang Renato Huang sa operating bed, ang kanyang mga mata ay namula. Ako na ang gagawa. Natigilan ang nurse sa loob ng ilang sandali. Bago niya mapagtanto ang layunin ni Brian Ye, nakita niya na si Brian Ye ay direktang naglakad sa posisyon ng anesthesiologist at nagsimulang mag-anesthetize kay Mang Renato Huang. Si Dr. Brian Ye ay, ito ba ay mag-anesthetize sa pasyente ng mag-isa? Nakita ang mga kilos ni Brian Ye, biglang naunawaan ng nurse kung ano ang ibig sabihin ni Brian Ye, at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Brian Ye ang nagulat at hindi kapani-paniwalang tingin ng mga nurse. Gusto lamang niyang makipagkarera sa oras at iligtas si Mang Renato Huang sa lalong madaling panahon. Ang anesthesia ay hindi isang bagay kung saan si Brian Ye ay partikular na mahusay, ngunit hindi ito partikular na mahirap. Sa digmaan sa Afrika, imposible na magkaroon ng isang profesional na anesthesiologist upang tumulong sa bawat operasyon. Sa larangan ng digmaan, ang bawat doktor, at maging ang bawat nurse, ay isang anesthesiologist at isang surgeon. Kadalasan kailangan ng lahat na kumpletuhin ang buong proseso ng anesthesia at operasyon ng mag-isa.
Matapos mabilis na sumailalim si Mang Renato Huang sa anesthesia ng kanyang itaas na tiyan, mabilis na nagsagawa si Brian Ye ng isang serye ng mga operasyon sa blood exchange machine at iba pang instrumento ni Mang Renato Huang sa pinakamabilis na bilis. Gusto ni Dr. Brian Ye na gawin ang lahat ng trabaho at isagawa ang operasyon ng mag-isa. Nakita ang patuloy na abalang mga kilos ni Brian Ye, sinubukan ng mga nurse ang kanilang makakaya upang makipagtulungan kay Brian Ye at tulungan siyang gumawa ng isang bagay sa loob ng kanilang kapangyarihan, habang nagngangalit ang mga alon sa kanilang mga puso. Lahat sila ay nagpunta sa trabaho sa ospital pagkatapos magtapos mula sa paaralan. Bawat operasyon na ginawa nila ay medyo kasiya siya, at ang bawat hakbang ay maayos. Hindi ko pa nakitang baliw si Brian Ye. Mayroong ilang mga alalahanin at inaasahan sa kanilang mga puso. Ang inaalala ay magkakaroon ng anumang mga aksidente sa operasyong ito, at ang inaasahan ko ay maaari nilang saksihan ang himala ni Brian Ye sa kanilang sariling mga mata at iligtas ang pasyente ng mag-isa. Nagkabisa ang anesthesia. Ang dugo ay iginuhit. Kumpletuhin ang cardiopulmonary bypass. Gupitin. Ang bawat kilos ni Brian Ye ay malapit ng lumipad, at ginawa niya ang kanyang makakaya upang makamit ang pinakamabilis na bilis. Bawat isa sa mga nurse sa tabi niya ay binigyan ng bilis ni Brian Ye na lampas sa mga limitasyon ng tao. Nagulat ako. Gayunpaman, nang matapos lamang suriin ni Brian Ye ang mga sugat sa puso ni Mang Renato Huang at malapit nang kunin ang mga bala at maghanda upang matugunan ang mga sugat ni Mang Renato Huang, biglang tumunog pa rin ang vital signs monitor sa tabi niya. Umakyat. Huwag. Nakita ang kurba ng buhay na iyon, naging isang patag na tuwid na linya sa isang iglap, naramdaman lamang ni Brian Ye na ang kanyang utak ay umalangaw-ngaw sa isang blanko na espasyo, ang gunting sa kanyang kamay ay nahulog sa plato na may isang kalabog, at ang buong mukha ay naging mapatla sandali. Walang dugo. Dr. Brian Ye. Nakita ang kurba din na biglang naging tuwid, ang mga mata ng mga nurse sa operating room ay agad ding naging madilim. Ang kanilang mga tingin ay sumulyap kay Brian Ye, na biglang naging matamlay, at nagbigay ng isang mahinang sigaw. Bagaman hindi nila alam kung ano ang dapat gawin ng lalaking nakahiga sa operating table kay Brian Ye, nakikita nilang lahat na napakahalaga ng taong ito kay Brian Ye. Kahit na si Brian Ye ay nasa pasilyo kanina, ang balisa at baliw na hitsura ay nasa proseso pa rin ng baliw na pagliligtas sa operating room, makikita nilang lahat gamit ang mga mata. Kaya medyo nag-aalala ang kanilang mga ekspresyon, nag-aalala na hindi makayanan ni Brian Ye ang gayong resulta. Hindi. Ginoong Mang Renato Huang, hindi ka mamamatay, ililigtas kita. Nabalik sa kanyang mga pandama si Brian Ye na parang nagising mula sa isang panaginip, kinuha muli ang gunting, tinahi ang operasyon, at mabilis na nagsimulang tahiin ang sugat sa puso ni Mang Renato Huang. Tiningnan ng mga nurse ang mga kilos ni Brian Ye na may isang tingin ng hindi matiis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gusto nilang hikayatin si Brian Ye, ngunit sa huli ay pinigilan pa rin nila ito, tumitingin lamang kay Brian Ye na may isang hindi matiis na tingin. Dang! Sa wakas, hindi ko alam kung gaano katagal ako abala. Nang tahiin muli ang lahat ng sugat ni Mang Renato Huang, kahit na ang mga surgical wound ay tinahi, sa wakas ay ibinaba ni Brian Ye ang huling surgical tool sa kanyang kamay. Ang buong tao ay nakahiga sa harap ng operating table ni Mang Renato Huang at tahimik na umiyak. Noong nakaraang beses na si Ginoong Ramilson ay inoperahan, nag-alarm din ang vital signs device. Ang kurba ng buhay ay ganap na huminto, ngunit mabilis itong nakabawi pagkatapos. Ang operasyong iyon ay nagpatawag sa hindi mabilang na tao na isang himala. Ang nangungunang mga eksperto sa mundo sa Wellington Hospital ay nagpahayag ng kanilang taos-pusong paghanga kay Brian Ye, at personal na sinabi ni Dean Charles Carlos na lumikha si Brian Ye ng isang himala. Ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit ang isang himala ay na ito ay bihira dahil hindi ito karaniwan. Sa pagkakataong ito, hindi na tumitibok ang puso ni Mang Renato Huang. Ganap na huminto ang kanyang kurba ng buhay. Bagaman sapat na mabilis ang bilis ni Brian Ye, ang posisyon ng bala na iyon ay masyadong nakamamatay at direktang tumagos. Nawala ang tibok ng kanyang puso, 3 malalaking arterya, at isang serye ng manipis na tubo na parang lambat. Mula sa sandaling binaril siya, baliw na dumudugo ang kanyang puso, at patuloy itong tumitibok. Maghintay hanggang sa ipadala siya ni Brian Ye sa operating table para sa isang anatomy. Nang buksan niya ang kanyang dibdib, wala na ang kanyang buhay. Hindi gumagalaw ang lalaki kapag may luha siya, ngunit hindi siya malungkot.
Ang espesyal na karanasan ng isang ulila mula nang siya ay bata pa, at ang espesyal na karanasan ng pag-alagala sa paligid kasama ang matandang lalaki mula noong siya ay 9 na taong gulang. Si Brian Ye ay isang tao na hindi gustong umiyak mula nang siya ay bata pa, at ang pag-iyak ay isang bihirang bagay, ngunit sa sandaling ito, lumuluha siya. Ito ang unang pagkakataon na nagpatulo siya ng mga luha matapos mangyari ang matandang lalaki. Bakit ka napakatanga? Sa katunayan, hindi mo kailangang sumugod kahit na ang putok ay talagang tumama sa akin, hindi ito kinakailangang mangyari. At kung hindi ka sumugod, hindi kinakailangang tamaan ako ng putok na iyon. Tinitigan ni Brian Ye si Mang Renato Huang na nakahiga sa operating table at ganap na nawala ang kanyang mga vital sign. Naramdaman lamang niya na parang hiniwa ang isang kutsilyo, masakit, at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso. Kung ako ay medyo nag-iingat. Kung mas mabilis ang aking reaksyon. Kung ako, malakas na pagsisisi, ang alon pagkatapos ng alon ay tumama sa puso ni Brian Ye. Sa sandaling pinaputok ng kalaban ang baril, talagang naramdaman ni Brian Ye ang isang malakas na panganib at halos wala sa malay na handa ng umiwas, ngunit hindi talaga inaasahan ni Brian Ye na susugod si Mang Renato Huang nang walang pag-aalinlangan. At ito ang isa na hindi inaasahan ito, na nagdulot ng isang trahedya na hindi niya kayang bayaran. Kahit na mayroon siyang ganoong kaunting reaksyon sa panahong iyon, kahit na ang kanyang reaksyon ay medyo mas mabilis, hinaharangan ang mga kilos ni Mang Renato, o basta't binangga ang katawan ni Mang Renato ng kaunti, marahil ay walang ganoong trahedya sa sandaling ito. Umakyat. Gayunpaman, ang mga bagay sa mundo ay walang mga ifs. Hindi man lang niya naisip na magkakaroon ng gunman sa likod niya noong panahong iyon, lalo na ang kalaban ay napakalapit. At hindi niya inaasahan na si Mang Renato Huang ay magiging napakatanga, talaga. Susugod upang protektahan siya tulad nito ng desperado. Sa buhay ni Brian Ye, bukod sa matandang lalaki, bihira siyang makaramdam ng pagkakasala sa sinuman. Palagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya upang tretuhin ang lahat ng kanyang kakilala, at bihira siyang humingi ng anuman. Bihira niyang tanggapin ang pagtrato sa kanya ng iba. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng malalim na pagkakasala. Alam niya na ang utang niya kay Mang Renato ay hindi niya kayang bayaran sa buong buhay niya. Ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang isang doktor at iniligtas ang sakit ni Mang Renato. Sa pinakamarami, nabuhay siya sa isang uri ng pakikiramay at habag. Hiniram niya siya para sa isang bayarin sa medikal, ngunit ginamit ni Mang Renato Huang ang kanyang pinakamahalagang buhay upang bumalik-balik. Tinulungan siya. Dr. Brian Ye. Sa wakas, pagkatapos na hindi malaman kung gaano katagal, may nagsalita. Hindi nila matiis na panoorin si Brian Ye na patuloy na maging labis na nagsisisi. Bukod dito, ang mga labi ni Mang Renato Huang ay hindi maaaring panatilihin sa operating room magpakailanman. Ipadala mo siya sa morgue. Dahan-dahang tumayo si Brian Ye at sinabi sa nurse na may paos na boses. Alam niya ang mga kahirapan ng mga nurse. Ang operating room ay hindi kanya. Ang operating room ay isang lugar upang iligtas ang mga buhay. Hindi niya maaaring patuloy na sakupin ang operating room at makaapekto sa pagliligtas ng iba, at ang mga labi ni Mang Renato Huang ay hindi maaaring itago dito. Kailangan ng mga patay na magpahinga sa kapayapaan. Para sa mga nabubuhay, mayroon din siyang mga bagay na dapat gawin. Kalungkutan, sakit, pagsisisi, ang mga negatibong damdaming ito ay sapat na upang maglabas ngayon. Gusto niyang ibaon sila ng malalim sa kanyang puso para sa pahinga, at gusto niyang ipaalala sa kanyang sarili ang mga damdaming ito paminsan-minsan na mayroong isang taong para sa kanya. Patay. Sapat na ang mga luha para tumulo ng isang beses. Hindi ito makapagbibigay ng anumang aliw sa kalungkutan na naganap, ni makapagbibigay ng anumang aliw sa pumanaw na si Mang Renato Huang. Kailangan niyang gumawa ng ilang mas praktikal na aksyon upang mabawi ang pagsisisi at kalungkutan sa kanyang puso. Okay. Mabilis na sabi ng nurse. Salamat. Paus na sabi ni Brian Ye, pagkatapos ay lumingon at naglakad palabas ng operating room. Dr. Brian Ye. Tiningnan ng nurse ang medyo malungkot na figure ni Brian Ye at sumigaw, na gustong may sabihin upang aliwin si Brian Ye, ngunit nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, bigla niyang naramdaman na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gayong mga salita, kahit ano pa, hindi niya ito masabi. Ngunit umalis na ang figure ni Brian Ye. Ipadala muna natin ang mga tao. Tiningnan ng isa pang nurse ang likod ni Brian Ye na umaalis, na may isang walang magawang hitsura sa kanyang mukha. Ang insidente ng pamamaril sa North Suburb 3rd Hospital ay nakakuha ng atensyon ng North Suburban Government at ng Yanjing Municipal Government. Sa lugar na ito, ang pamamaril ay nangyari sa Yanjing City, at ito ay sa isang pampublikong lugar tulad ng North Suburb 3rd Hospital.
Para sa Yanjing City, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Ang Criminal Investigation Bureau ng Yanjing City at ang Criminal Investigation Bureau ng Northern Suburbs ay bumuo ng isang pinagsamang task force upang imbestigahan ang kasong ito, ngunit sa kasamaang palad, ang oras ng kaso ay masyadong maikli, at talagang maraming tao noong panahong iyon, at ang sitwasyon ay napakakomplikado rin. Umalis ang kalaban sa lugar ng direkta matapos magpaputok. Masyadong kakaunti ang mga pahiwatig upang malaman. Hindi sinubukan ng pulisya na magsimula sa surveillance video ng Beijao 3rd Hospital, ngunit mula sa surveillance video, nakita lamang nila si Mang Renato Huang na binaril at bumagsak sa lupa. Hindi nila nakita ang kabilang panig. Pamilyar na pamilyar ang surveillance, at ang posisyon na pinili niyang tumayo ay isang blind spot lamang para sa surveillance. Si Brian Ye, ang tanging taong kasangkot sa eksena, ay walang alam tungkol sa bagay na ito, at hindi makapagbigay ng anumang epektibong pahiwatig, at hindi rin balak ni Brian Ye na ituloy ito. Sa huli, hindi naging matagumpay ang investigasyon ng task force, at ang kasong ito na nakakapukaw ng atensyon ay maaari lamang baliwalain. Tungkol sa pamamaril na naganap sa Hilagang Suburbs noong mga nakaraang araw, ang Municipal Police Department ay nagbigay na ng mga paunang resulta ng investigasyon. Ang kaso ay maaaring isang masamang pagganti sa pamamaril, ngunit hindi ito isang pag-atake ng terorista. Ang kasong ito ay para sa amin sa Yanjing City. Ang pampublikong seguridad ay nagtaas ng isang wake-up call. Sa susunod, kailangan nating palakasin ang tindi ng mga security check para sa ilang pampublikong lugar na may medyo siksik na mga tao. Gusto mong malaman ang kinaroroonan ng tiyuhin kahit na may basurang kahoy na ito. Sa isang bahay tirahan sa Hilagang Suburbs, isang middle-aged na lalaki na may ordinaryong mukha ang nakaupo sa sofa at nanood ng balita sa TV na may pangungutya sa sulok ng kanyang bibig. Drop. Habang nakangisi ang sulok ng bibig ng lalaki, biglang tumunog ang kanyang mobile phone sa coffee table. Mr. Gao. Sa pagkuha ng telepono at pagtingin sa caller ID, bahagyang sumimangot ang lalaki, ngunit pinindot pa rin niya ang sagot na button. Mr. Christian Gao, isang linggo na ang nakalipas. Kalmadong sabi ni Christian Gao. Mr. Hong, nagkaroon ng ilang aksidente sa sitwasyon. Nakitungo na sana ako sa taong iyon, ngunit hindi ko inaasahan na ang isang tanggang pasyente ay susugod upang harangan ang isang putok para sa kanya. Naniniwala akong nakita mo na ang balita sa 2 araw na ito. Mangyaring makatitiyak, ipinangako kong gagawin ito, tiyak na gagawin ko ito. Isang tingin ng pagkapahiya ang sumilay sa mga mata ng middle-aged na lalaki na kilala bilang Mr. Hong, at tiniyak niya muli kay Christian Gao. Okay, tatawagan ko si Mr. Hong ng 200,000 yuan mamaya. Sana ay hindi ako bibigwi ni Mr. Hong. Matapos makinig sa paliwanag ni Mr. Hong, walang sinabi si Christian Gao. Nang makita niya ang balita, nahulaan na niya sa kanyang isip na ang pamamaril ay sanhi ni Mr. Hong. Ngayon na nakuha niya ang positibong sagot mula kay Mr. Hong, mas nakahinga siya ng maluwag. Bagaman hindi naging matagumpay ang pag-atake ni Mr. Hong, na medyo nagbigay disappoint sa kanya, nagbigay rin ito sa kanya ng isang sinag ng pag-asa. Ito ay isang simpleng suntok na walang iniiwan na bahagyang pahiwatig, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga kakayahan ni Mr. Hong. Mr. Christian Gao, mangyaring makatitiyak. Hindi inaasahan ni Mr. Hong na magiging napakagandang loob si Christian Gao. Hindi na kumpleto ang misyon. Hindi lamang siya hindi sinisi, ngunit patuloy siyang tinawagan ng 200,000. Isang tingin ng pananabik ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Mr. Hong, babayaran ko ang 200,000 yuan. Hanggat kinukumpleto ni Mr. Hong ang gawain, babayaran ko si Mr. Hong ng 1,000,000. Sa pagkarinig sa boses ni Mr. Hong na halatang nabalisa, isang pangungutya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Christian Gao. Hanggat sakam sa pera ang kabilang panig, hindi siya mag-aalala tungkol dito. Ang huling bagay na kulang sa kanya ay pera. Mr. Christian Gao, huwag kang mag-alala, kukumpletuhin ko ang gawain sa lalong madaling panahon. Naging mas masigla ang boses ni Mr. Hong. Dapat binaril sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsimulang maging mainit ang mga mata ni Mr. Hong. Sa orihinal, ang presyo ay 1,000,000, ngunit ngayon ito ay katumbas ng pagtaas ng 300,000. Ang ganitong mahusay na gawain ay dapat na kumpletuhin sa lalong madaling panahon, upang hindi mawala ng oras. Ano ang nangyari pagkatapos ng mahabang pagkaantala, tulad ng pagbabago ng isip ng kabilang panig? Ang pangalawang sementeryo sa Hilagang Suburbs ng Yanjing City. Paumanhin. Tiningnan ni Brian Ye ang bagong-bagong lapida sa kanyang harapan, at tiningnan ang mga lalaking nakaluhod sa harap ng lapida, na may malalim na pagkakasala sa kanyang mga mata.
Ito ang lahat ng mga kapwa-bayan at kapatid na nagtrabaho sa construction site kay Mang Renato. Para sa pamilya ni Mang Renato Huang, gusto silang kunin ni Brian Ye upang harapin ang libing, ngunit pinigilan ng pinsan ni Mang Renato Huang. Natatakot siya na hindi makayanan ng mga magulang, asawa at anak ni Mang Renato Huang ang gayong kalaking dagok. Bagaman alam niya na walang kahulugan ang tatlong salitang paumanhin, sa pagharap sa mga kamag-anak na ito ni Mang Renato Huang, sa sandaling ito ay talagang hindi alam ni Brian Ye kung ano ang maaari niyang sabihin maliban sa pagsasabi ng paumanhin. Dr. Brian Ye, hindi mo kailangang sabihin ang paumanhin sa lahat ng oras. Ang bagay na ito ay sariling pagpili ni Dahay. Hindi ka maaaring sisihin. Bukod dito, sapat kang mabuti para kay Dahay. Tiningnan ng pinsan ni Mang Renato ang mukha ni Brian Ye na may nagkasalang ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, Dr. Brian Ye, nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Huwag mong patuloy na sabihin ang paumanhin. Ang buhay ni Dahay ay orihinal na iniligtas mo. Kung hindi dahil sa iyo, sana ay namatay na siya noon. Kaya, lahat ng ito ay kapalaran, hindi kita sinisisi. Kung gusto mong sisihin, sisihin ang sumpang taga-baril. Inaliw ng ibang mga kapwa-bayan si Brian Ye. Bagaman nasaktan ang kanilang mga puso para sa biglaang pagkamatay ni Mang Renato Huang, alam din ng kanilang simpleng mga kasamahan na talagang hindi kasalanan ni Brian Ye ang bagay na ito, at talagang mabuti si Brian Ye kay Mang Renato Huang. Ang libing ni Mr. Huang ay pinangasiwaan ni Brian mula simula hanggang wakas. Binayaran ni Brian ang lahat ng mga gastos, kabilang ang sementeryo at ang lapida. Ginawa ito ni Brian. Bilang karagdagan sa mga ito, ginawa ito ni Mang Renato Huang. Binayaran din ni Brian Ye ang lahat ng perang inutang sa kanila ng operasyon para kay Mang Renato Huang. Mula sa bayan ni Mang Renato, nagpadala rin si Brian Ye sa kanila ng malaking halaga ng pera sa mga magulang, asawa at anak ni Mang Renato Huang. Ang taong bumaril. Sa pakikinig sa mga salitang sinabi ng mga kasamahan ni Mang Renato Huang, bahagyang kumaibot ang bibig ni Brian Ye, hindi niya mapigil ang kinuyam ang kanyang mga kamao, at isang sinag ng mapait na pagkamuhi ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Mr. Renato Huang, mangyaring magpahinga sa kapayapaan ng langit. Brian Ye, ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi ko hahayaang umalis ang taong iyon. Hindi mahalaga kung sino siya, hindi mahalaga na nagtatago siya sa dulo ng mundo, tiyak na malalaman ko siya, hayaan siyang kainin ang kanyang buhay, upang aliwin ang iyong espiritu sa langit. Lihim na nanumpa si Brian Ye sa kanyang puso. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.